Ang titulo ng pelikula ay The Last Witch Hunter. Simulan na natin. 800 taon na ang nakalilipas, si Calder at ang kanyang mga kaibigan ay nagtatrabaho bilang mga hunter ng mangkukulam. Hinahanap ang mangkukulam na sampain ang kanilang bayan ng itim na salot, na pumatay ng 12 dosenang ng mga pamilya. Nang makarating sila sa gitna ng kagubatan, natuklasan nila ang Witch Queen na sa likod nito at pinatay niya ang unang sundalo sa pamamagitan ng pagtawag ng isang kayag mula sa kanyang bibig. Pagkatapos ay dinadala niya up ng ilang undead upang salakayin sila, at agad na sinindihan ni Calder ang kanyang espada upang mapanatili sila sa bay. Isang matinding labanan ang naganap at habang ipinagtatanggol ng kanyang mga kaibigan ang kanilang sarili mula sa masasamang nilalang, hinahabol ni Calder ang reyna, para lamang makahanap ng laruan sa lupa na nagpapaalala sa kanya ng kanyang patay na pamilya. Napagtanto ni Calder na hindi ito totoo, at nang makawala siya sa ilusyon, sinimulan niyang labanan ang direktang Witch Queen. Itinulak siya ng reyna sa isang butas sa puno at binitag siya ng kanyang mga ugat. Ngunit muling sinindihan ni Calder ang espada at nagpasimula ng malaking apoy. Pagkatapos ay sinaksak niya ang reyna upang patayin ito, gayunpaman habang siya ay namatay, sinumpa ng reyna si Calder ng immortalidad upang siya ay mabuhay magpakailanman sa kanyang pagdurusa sa kalungkutan. Sa modernong panahon, si Calder ay buhay pa at nagtatrabaho bilang isang mangkukulam hunter. Sa kasalukuyan ay nasa eroplano siya at kapag huminga siya sa bintana, may nakikita siyang simbolo na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mahika. Gamit ang isang pin sa isang baso ng tubig bilang isang compass, nahanap ni Calder ang mangkukulam at inalis ang taong nasa upuan sa tabi niya sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanyang kandanggan. Naglalakbay pala itong bruhang ito na may kasamang mga sinaunang rune sa kanyang bag, at nagdudulot iyon ng bagyo na magpapabagsak sa eroplano sa lalong madaling panahon. Sa katunayan ang eroplano ay biglang nagsimulang manginig, ngunit si Calder kinukuha ang mga rune at i-deactivate ang mga ito, na ginagawang agad na umalis ang bagyo. Ang Dolan ay malapit nang magretiro pagkatapos ng 50 taon ng serbisyo, kaya niregaluhan siya ni Calder ng isang anti-gang panulat upang gunitain ang okasyon. Nalaman din niya na napili na ng kanyang mga kaibigan ang ika-37 Dolan, isang binata na nangakong magbabantay kay Calder. Pagkatapos, sumakay ng taxi ang ika-36 na Dolan para umuwi habang ang mahiwagang Belial ay nagmamasid mula sa malayo. Kinabukasan, nakatanggap si Calder ng tawag na nagpapaalam sa kanya na ang ika-36 na Dolan ay namatay sa kanyang pagtulog kagabi. Nawasak sa balita, pumunta si Calder upang panoorin ang seremonya kung saan opisyal na idineklara ang binata na ika-37 Dolan na may nasusunog na marka sa kanya braso. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa apartment ng patay na si Dolan para imbestigahan ang pagkamatay. Ginagamit ni Calder ang karaniwang mga trick upang suriin ang elemental na magic, tulad ng hininga sa bintana at isang lighter, ngunit walang anumang mga palatandaan. Gayunpaman nang malapit na siyang umalis, nakakita siya ng 3 patay na insekto at hinala ito. Gumagamit siya ng isang espesyal na pulbos sa sahig at nagpapakita ng isang pentagram, na biglang sumasabog at nagpapalabas ng mga rune sa mga dingding. Ito ay nagpapatunay na ang buong silid ay sinumpa ng bihirang black magic at na ang kanyang kaibigan ay pinatay. Nang tumingin pa, natuklasan ni Calder ang panulat ay nawala. Nakahanap din siya ng librong may madugong fingerprint at nagsimulang maghinala sa bagong Dolan, ngunit inihayag ng lalaki ang kanyang nasunog na mga kamay upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Pagkatapos, pumunta ang duo sa lokal panaderia at pilit na pumasok sa kusina, kung saan nagluluto ang mga tao gamit ang mga nakakatakot na sangkap. Ang makapangyarihang mangkukulam na si Max ay naroon na nagbebenta ng mga ilegal na pang-itaas at sinusubukang tumakas kasama ang ulap ng mga paro-paro nang marinig niya ang mga ito. Ngunit hinaranggan ni Calder ang kanyang daan sa pamamagitan ng pagkuha ng mga paro-paro sa isang garapon. Sabi ni Max wala siyang alam tungkol sa isang gumagamit ng dark magic, ngunit pagkatapos igiit ni Calder na may pananakot na tono, si Max ipinaliwanag niya na nagbebenta siya ng ipinagbabawal na damo sa isang estranghero. Si Max ay bulag kaya hindi niya mailarawan ang lalaki, ngunit naamoy niya ang bango ng arsenic at bulok na mansanas sa kanyang katawan. Nagbibigay ito kay Calder ng ideya ang pumatay ay nasa isang funeral parlor malapit sa isang puno ng mansanas, kaya pinauwi niya ang Dolan para sa kanyang kaligtasan at nag-iisang mag-iimbestiga.
Samantala ang isang bata ay nabigla nang makakita ng bakas ng mga gummy bear sa ibabaw mga lansangan at sinusundan ito upang makahanap ng magandang gummy tree malapit sa isang maliwanag na bahay kung saan pinapanood ni Biliel. Nang makuha ng bata ang gummies, pinigilan siya ni Calder at ibinunyag na sila ay talagang bulok na mansanas. Ang bahay ay naging matanda at pangit, at nang pumasok si Calder upang mag-imbestiga, natagpuan niya ang isang batang babae na natatakot. Nilapitan lang siya ni Calder para matuklasan na siya ay isang warlock in disguise na tinatawag na Elec. Ang warlock sinubukang salakayin si Calder at sinaksak ang kanyang kamay bago tumakbo palayo. Mabilis na sumara ang sugat ni Calder at hinabol si Ellis, naghagis ng kutsilyo para idikit siya sa dingding. Matapos mahanap ang panulat ng regalo ni Dolan, si Calder pinatumba si Elec at dinala siya sa konseho ng mga mangkukulam, kung saan ang ika-37 ay kumuha ng pagkakataon na manuntok Elec para sa paghihiganti. Ang pinuno ng konseho na si Glazer ay gumagamit ng card reading upang patunayan na si Elec ay nagkasala, at siya hindi pinapansin si Calder nang sabihin niyang hindi maaring magtrabaho ng mag-isa si Elec kung isa sa alang-alang ang malakas na spell ginamit niya. Ipinatawag ni Glazer ang isang nakakatakot na nilalang na kilala bilang The Sentinel at pinapakain si Elec dito nang wala pag-aatubili. Pagkatapos ay napansin ni Calder ang isang patay na insekto sa damit ni Glazer, na nagbibigay sa kanya ng ideya. Sinusuri niya sa katawan ng ika-36 na Dolan at gumagamit ng inukit na kandila upang patunayan ang pagkakaroon ng mahika. Tapos nag-check siya Dolan at nakahanap ng isa pang insekto na nagpapatunay na hindi siya patay, talagang sinumpa siya ng matanda. Ang tanging paraan para maalis ang sumpa ay ang patayin ang warlock na nagsumite nito. Since patay na si Elec, nagpapatunay ito na may trabaho siya. Napansin din ni Calder ang hiwa ni Dolan daliri at pumunta upang muling suriin ang aklat, na naghahanap ng maraming madugong fingerprint na sadyang naiwan upang bumuo ng isang mensahe, tandaan ang iyong kamatayan. Dahil hindi naaalala ni Calder ang kanyang maagang buhay, pumunta siya sa isang witch bar para humingi ng tulong. Ang kanyang presensya lamang ay nakakatakot sa lahat ng mga mangkukulam maliban sa may-ari na si Chloe, na hinihingi ni Connor ng memory spell. Nag-aalangan si Chloe na tumulong sa isang witch hunter dahil nangangaso siya ang kanyang mabait, ngunit tinatanggap niya kapag ipinaliwanag ni Calder na ito ay para sa kapakanan ng isang kaibigan. Siya ay nagpapatuloy sa paglalagay isang memory potion sa loob ng cherry at nang kainin ito ni Calder, bigla niyang nakita ang sarili sa moldite kakahuyan. Nakikita ang sarili niyang sunog na bangkay na nakaluhod sa lupa. Gayunpaman kapag malapit na siyang makakita ng higit pa, nagpakita si Biliel at hinayla siya palabas ng spell. Nang biglang matagpuan ni Calder ang kanyang sarili na nakadina ang sahig. Sa pamamagitan ng pagsira ng kanyang mga daliri, nagawa niyang maipasok ang kanyang kamay sa cuffs at pinalaya ang kanyang sarili bago habulin si Biliel. Sa kasamaang palad, ang Calder ay nasa ilalim pa rin ng mga epekto ng spell at patuloy na nakakakita ng mga guni-guni, kaya hindi siya makalaban ng maayos. Ginagamit ni Biliel ang pagkakataong mag-set ang bar sa apoy, iniwan Chloe upang ibalik si Calder mula sa kanyang ulirat. Iniisip ni Calder na siya ang queen at sinubukang patayin siya, ngunit hinaypan niya ang isang pulbos sa kanyang mukha at ginaisang lamang siya sa oras. Sinubukan ni Calder na seluhin muli si Biliel, ngunit nagbukas si Biliel ng isang butas ng ugat sa sahig at nawawala. Sinubukan ni Chloe na gumamit ng pamatay ng apoy nang hindi nagtagumpay at ikinalungkot niya ang pagkawala ng kanyang bar dahil ito lang ang mayroon siya, kaya sinabi niyang si Calder ay isang halimaw tulad ng sinasabi ng lahat. Mamaya sa gabi, nakarinig si Chloe ng kakaibang ingay sa kanyang apartment at biglang sumabog ang lahat ng ilaw, na nagpapahintulot sa mga ugat buksan ang isa pang butas sa sahig at hilahin siya pababa sa impyerno. Sinubukan ni Chloe na lumaya sa kanila. Hinawakan at napansin ang kamay ni Calder na tumutulong sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay nagising siya at natagpuan ang sarili sa ang simbahan. Si Calder at ang ika-37 Dolan ay nagsasaliksik kay Biliel at si Calder ay nagtanong kay Chloe tumulong muli, na kinukumbinsi siyang makipagtulungan para makaganti para sa kanyang bar. Tanggap ni Chloe, pero nang wala na ang kanyang bar kailangan niya ng mga sangkap para sa gay uma, kaya dinala niya si Calder sa bahay ng isang kaibigan. Pagdating nila doon, nalungkot si Chloe nang matuklasan na pinaslang ang kanyang kaibigan at lahat ng nangyari ninakaw ang mahahalagang halaman.
Sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ng kanyang kaibigan, ngunit ito ay Belial na may mensaheng nagbabanta sa kanila na may paparating na pag-atake. Dahil wala silang iba pinili, pinuntahan ni Calder ang mapanganib na bruhang si Dan IQ, na pumayag na ipahiram sa kanila ang mga halaman. Gayunpaman habang si Chloe ay ginulo sa pagsuri sa halaman, si Calder ay biglang nagsimulang makakita ng mga ilusyon ng kanyang pamilya. Traidor pala si Dan IQ at habang nahuhuli ng mga empleyado niya si Chloe, nakuha ni Calder na kulong sa isang memory spell. Natutuwa siyang makitang muli ang kanyang pamilya ngunit naputol ang kanyang kaligayahan ni Chloe, na patuloy na nagsasalita at nagtutulak hanggang sa magising. Bumalik sa katotohanan, natagpuan ni Calder sarili niyang hinihila ng mga tauhan ni Dan IQ. Agad niyang pinatumba silang lahat at nahanap si Chloe. Sumusumpa ang bruha na hindi niya alam ang intensyon ni Belial, nakuha lang niya sa kanya ang mga halaman na kailangan niya. Nagpa siya si Calder na umalis nang hindi siya pinaparusahan, ngunit si Chloe naghiganti sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mahiwagang hiyas ni Dan IQ at pagsira nito, na nagpapakita ng tunay na si Dan IQ nakakatakot na mukha. Pagkatapos ay nakipag-chat si Calder kay Chloe at kinumpirma na siya ay isang dreamwalker. Ibig sabihin hindi niya dapat kailanganin ang mga potion para pumasok sa isip ng isang tao. Inamin ni Chloe na kinatatakutan niya ang kanyang kakayahan dahil noong ginamit niya ito sa kanyang kapatid ay namatay ito, kaya dinala siya ni Calder sa sagradong lugar na nagpapakita ng kasaysayan ng mga mangkukulam. Matapos ituro sa kanya ang kanyang legacy, ipinaalala niya sa kanya hindi siya maaaring mamatay at gagabay sa kanya sa proseso ng makita ang kanyang isip. Muling binisita ng dalawa ang gabi ng Champagne at natagpuan ang sunog na katawan ni Calder, na umungal nang lumapit ang kanyang mga kaibigan. Kapag ang sinubukan ni First Dolan na sirain ang puso ng Reyna, nagsimulang sumigaw si Calder sa sakit. Ibig sabihin sila hindi maaring patayin ang Reyna nang hindi pinapatay din si Calder. Ang puso ay itinatago, at napagtanto ni Chloe pinatay ni Belial ang ika-36 na Dolan dahil alam niya kung nasaan ang puso at gagamitin niya ito para dalhin ang Reyna pabalik. Samantala, kinidnap ni Belial si Max upang dalhin siya sa lumang kakahuyan, kung saan inilagay niya ito sa isang puno isakripisyo siya sa Witch Queen habang tinatawag niya ito ng may puso. Bumalik sa Calder, pumunta siya sa ang katedral at sumigaw sa ika-37 Dolan dahil walang sinuman sa organisasyon ang nagsabi sa kanya na nagtago sila ang puso. Sumagot ang binata sa ika-36 na Dolan na pinag-iisipan na sirain ang pusong ipagkaloob Calder ang kanyang kalayaan. Ibinigay din niya sa Calder ang lokasyon ng track ni Belial, na maaaring sinusubaybayan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Calder sa kakahuyan at natuklasang inari ni Max ang Witch Queen. Biglang sumulpot si Chloe sa likuran niya, ngunit nang magambala si Calder, si Belial ibinaba ang ilusyon at inatake si Calder gamit ang mahika ng apoy na sinundan ng ilang putok. Gayunpaman ni Calder mabilis na naghagis ng kutsilyo para patayin siya. Ginagamit ng Reyna ang kaguluhang ito para saksakin si Calder isang ugat at kinukuha ang kawalang kamatayan, na nagpapaliwanag na hindi niya ito niregalo sa kanya. Siya ay naging pinapanatili itong ligtas hanggang sa maibalik niya ang kanyang katawan. Nawala ang hugis ni Max at nag-transform bilang Reyna, na umaatake kay Calder gamit ang Magic Swarm, ngunit nang tumugon si Calder ng isang shot, nawala siya sa puno. Si Calder ay nagmamadaling bumalik sa lungsod at natuklasan na ang ika-36 na Dolan ay muling nagising. Gayunpaman, hindi masaya si Calder. Alam niyang magsusumpa ang Reyna ng itim na salot at hindi niya magagawa kahit ano para pigilan siya. Ipinaalala ng Dolan kay Calder na pinatay na niya ang Reyna minsan at pinasigla niya subukan niyang muli. Determinado na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang kaibigan, kinuha ni Calder ang isang maalamat na espada kasama ang isang bungkus ng mga rune upang braso ang kanyang sarili. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Chloe at ang ika-37 Dolan upang bisitahin ang silid ng konseho, kung saan ang puno ng salot ay inilalayo sa masasamang kamay. Natagpuang patay si Glazer, nagpapatunay na narito ang Reyna upang ilabas ang salot. Sinusundan nila ang isang lihim na koridor papunta sa yungib kung saan pinanatili ng konseho ang mga narestong mangkukulam, at binasag ni Calder ang isang pader upang palabasin ang katawan ni Alec. Habang pumapasok si Chloe sa isip ni Alec, nagpakita ang Sentinel. Sinasalubong ito ng apoy mula kina Calder at Dolan, ngunit walang magawa ang mga bala.
Si Calder ay itinulak palayo, ngunit siya mabilis na nakabawi at tumalon sa ibabaw ng Sentinel upang saksakin siya ng espada at barilin mismo mahina nitong lugar, na nagpapasabog. Samantala, si Chloe ay lumilitaw sa isip ni Alec at sinubukan siyang saksakin, ngunit tumalon si Alec sa kanya at itinulak siya pababa para patayin siya. Pagkatapos ng ilang struggling, pinamamahalaan ni Chloe upang itulak pabalik at itinapon si Alec sa butas ng ugat, na agad na huminto sa pag-awit ng salot spell. Habang si Chloe ay bumalik sa realidad, hinahabol ni Calder ang Reyna, na lumikha ng ilusyon ng isang post-apocalyptic na mundo upang labanan si Calder doon. Dahil mortal na si Calder ngayon, bawat hampas ay umaalis ay peklat sa kanya. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang hit, nagawa ni Calder na saksakin ang Reyna, ngunit ito ay maalis lamang ng ilusyon. Bumalik sa realidad, gumamit si Calder ng rune para sindihan ang kanyang espada at natamba muli ang Reyna, ngunit nang malapit na niyang maabot ang huling suntok, naantala siya ng ika-37 Dolan, na nagpapakitang hawak-hawak si Chloe habang nakatutok ang baril. Isa rin pala siyang mangkukulam, pero hindi niya kaya gamit ang mahika, at ang mga mangkukulam na pinatay ni Calder noong bata pa siya ay ang kanyang mga magulang. Ang Dolan ay bumaril si Calder at ibinibigay si Chloe sa Witch Queen, na agad siyang ginamit upang simulan muli ang pag-awit at sa wakas ay naglalabas ng salot sa buong lungsod. Umaasa si Dolan na mabibigyan siya ng magic bilang gantimpala, ngunit nakikita ng Reyna na walang silbi ang mga taong walang kabuluhan at pinapatay siya ng kanyang kayag. Samantala isang walang malay nagsimulang mangarap si Calder tungkol sa kanyang pamilya, na sumusuporta sa kanya at nag-udyok sa kanya na subukang muli. Calder gumising at ginagamit ang weather rune mula sa eroplano sa espada upang i-activate ang isang lightning effect. Siya nagpapatuloy na ihagis ito sa Reyna, na epektibong pumatay sa kanya at nanimbalik ang immortalidad. Bilang kanya gumaling ang mga sugat, nawawala ang salot sa lungsod. Ang katawan ng Reyna ay gumuho sa abo, ngunit ang puso nagpapatalo pa rin. Gusto itong saksakin ni Calder, walang pakialam sa sarili niyang kinabukasan, ngunit pinigilan siya ni Chloe sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na kailangan pa rin siya ng mundo para ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa mga mangkukulam. Nangako rin siya na tutuparin niya ligtas ang puso at hindi na siya hahayaang mag-isa muli. Maya-maya, sinabi ni Calder sa ika-36 na Dolan iyon hindi na siya magtatrabaho sa organisasyon. Saka umalis kasama si Chloe para hanapin ang susunod nilang adventure. Wakas.